madali. Itong paraan kung paano sila makalapit sa dakong kabanal-banalan noong lumang tipan o ang manalangin sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya dito natin makikita, we don't need to go to travel there at the temple. We don't need to bring with us, animals as offerings. We do not need to offer sacrificial blood. But whenever we kneel our knees and we raise our hands and when we pray, that's when we feel the presence of the Lord. That is when we receive the opportunity to draw closer to the Holy of Holies sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya dito natin makikita gaano tayong kapalad. Praise the Lord. Imagine na lang natin, kung hindi natin ma-memorize yung bawat instruction na ginawa dun sa lumang tipan, para lang magawa mo ng tama, ng maayos, kung paano ka dapat lumapit sa Diyos. At gaya ng ating napanood, the Day of Atonement happens only once a year. Yan. Usually September, October. Yan. So, halimbawa, ikaw ay nagkasala. You need to wait until 1 year. At hindi man ikaw ang physical na lalapit doon sa Holy of Holies, doon sa dako na yon. There should be a high priest that will mediate for you, for your sins. Ayan. And hindi po lahat ng mga lumalapit doon sa dakong kabanal-banalan, kinalulugdan ng Panginoon. Sapagkat pag nasumpungan ng Panginoon, na hindi banal ang lumapit doon sa dakong kabanal-banalan, mamamatay siya. Kaya hindi maaring lumapit ang lahat. Mayroong mga pili lamang na pinabanal ang Diyos na makalalapit sa Kanya. Kaya kung ating babasahin sa Leviticus chapter 16 verse 2, si Aaron po ay kapatid ni Moises. Ayan. Si Moises ay isang propeta. Amen? Yan. Si Moises po ay isang propeta sa lumang tipan. Kaya ang kapatid niya si Aaron. Kung babasahin natin sa 16:2, at sinabi ng Panginoon kay Moises, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal. Ayan po yun, yung dakong kabanal-banalan. Sa loob ng tabing. Pero Aaron was a very active servant of God during that time. He was the spokesperson of Moses. Bakit? Si Moses po kasi may problema siya when it comes to speech kasi nauutal-utal siya. Kaya ang kanyang tagapagsalita, ang kanyang kapatid na si Aaron. Kaya si Aaron ay isang matapat at mapagkakatiwala ang tagapaglingkod ng Panginoon. Ngunit ang sabi ng salita ng Diyos, salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal sa loob ng tabing. Kaya yung veil, nakita niyo yung veil, yung kortina? Ayan, yun ang tabing. Sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa, that is the Ark of the Covenant. Ayan, kung mababalikan natin yung picture mamaya. Yan po ang luklukan ng biyaya. Ayan. So, ito po yung dalawang angels, yung mga cherubim. Dito sa taas, this is what we call the mercy seat. Ayan. Yan ang mercy seat. Kung nasaan ang tabernakulo, doon mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Ganyan po ng lumang tipan. Kapag binuksan mo yung mercy seat, ito po ang tinatawag nating Ark of the Covenant. Mayroong laman ito. Itong kabal na ito. Ang laman nito ay yung 2 tablets kung saan nakaukit yung 10 Commandments. Pati yung tungkod ni Aaron, nandyan din po yan. Pati yung mana, ayan, nandyan din po. So mga kapatid, hindi lahat maaring lumapit dito sapagkat namamatay. Ayan. Kaya pili lamang nakakalapit dyan. Kaya maging si Aaron, balikan natin sa 16:2, mga kapatid, ng Leviticus. Salitain mo kay Aaron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwina sa dakong banal sa loob ng tabing sa harap ng luklukan ng awa, yun po yung luklukan ng awa, na nasa ibabaw ng kaban, yung mercy seat, upang siya'y huwag mamatay
sapagkat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng luklukan ng awa. O, kaya, makikita natin, no, restricted, no, very restricted ang mga lumalapit, very exclusive. Yan ang maaring makalapit sa ating Panginoon noong lumang tipan. Ngunit salamat sapagkat sa bagong tipan, mga kapatid, na kung saan ang Panginoon ang siyang naging Lamb of God. Amen. Siya ang naging haing buhay. Amen. Kaya yung dugo niya, yun ang naging sacrificial blood kung bakit tayo nalinis sa ating mga kasalanan. Ayan. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, malaya tayong nakakalapit sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya whenever we pray, that's when we reach, when we approach the Holy of Holies, dakong kabanal-banalan, kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 8, and where this have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Yan. 10:18 ng Hebrews. Purihin ang Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Bakit? Sapagkat ginawa na ng Panginoon. Praise the Lord. That is once and for all. Nang siya'y mapako sa krus, siya ang naging hain, panlinis sa ating mga kasalanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng Panginoon, malaya natin nakakaugnay ang Diyos. Amen. Kasi hindi natin makakaugnay ang Diyos kung wala ang Panginoon. Tunay. Amen? He is our mediator. Amen. Kaya ang ating mga pananalangin, dumadaan yan sa ating Panginoon. Bakit? Kailangan may katwiran kasi. Wala tayong katwiran. Ang katwiran natin, ang Panginoon. Praise the Lord. Kaya kung bakit pag nananalangin tayo, dumadaan sa Panginoon yan, nagiging katwiran sa pakinig ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya kung ating susundan ng pagbasa, sabi sa verse 19, Hebrews 10 verse 19, we can now enter the Holy of Holies. Ayan. Because of the blood of Jesus. Kung babasahin natin ito sa Tagalog, sabi sa Hebrews chapter 10, verse 19, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, yaong may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin, malaya na tayo. Amen. Praise the Lord. Malaya na tayong makakapasok sa dakong kabanal-banalan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Kaya pala kapag tayo'y nananalangin, kung bakit natutugunan ang ating mga pananalangin, sapagkat nakakarating ito sa luklukan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya kung susundan natin ang pagbasa, sabi sa 20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, no? Yung tabing kanina, no? Nakita niyo? Sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Kaya yung tabing pala, it symbolizes the body of Christ. Ayan. Yung veil, kaya di ba yung may awit na, He tore the veil. Bakit? Na ang kanyang katawan, ang naging hain. Di ba? Yan ang nabugbog, yan ang namatay. Ang dugo ng katawan niya, di ba? He was pierced, he was scourged, naparusahan siya. O mga kapatid, ang katawan niya. That symbolizes the veil. At dahil doon, mga kapatid, sabi dito, sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman, at yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Kaya our Lord is our great high priest. Ayan. He is our high priest.
Siyang namagitan sa atin. Di ba sa lumang tipan nakita natin ang mga high priest na mamagitan sa Panginoon? Amen. Ngayon, siya mismo ang ating Panginoon, our great high priest. Siya na mismo ang namagitan sa atin, sa ating dakilang Diyos. Kaya kung ating babasahin dito sa Hebreo, Hebrews chapter 3 verse 1, kaya mga banal na kapatid, narinig niyo ba ang salitang banal? Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Glory to God. May bahagi pala tayo. Yeah. Bakit? Tayo ngayon, mga pinabanal na. Praise the Lord. Kaya mayroon tayong bahagi sa dakong kabanal-banalan. Praise God. Oh, kaya mga banal na kapatid, may mga bahagi sa pagtawag ng kalangitan. Inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote. Anong English ng dakilang saserdote? High priest. High priest. Amen? Hindi pare. Oh, sige po, basahin natin sa English. Purihin ang Panginoon. Therefore, holy brothers and sisters, who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. Amen? Purihin ang Panginoon. Maliwanag po ba, mga kapatid? Oh, glory to God. Sana maliwanag. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon, ang ating Panginoon, ang kanyang templo, ay hindi na templo na gawa ng kamay ng tao. Espiritu. Amen? Iglesia. Purihin ang Panginoon. Kung ating babasahin ito, mga kapatid, basahin natin sa aklat ng mga gawa. Purihin ang Panginoon. In chapter 17, glory to God. Ayan. In Acts chapter 17 verses 24 to 28, purihin ang ating Panginoon. Basahin na lang natin sa Tagalog. Glory to God. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen? Oh. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Eh bakit? Mahirap kung sabihin na, yung Diyos mo, gawa ng tao yan eh. Naalala ko tuloy, kanino ko ba ito narinig? Sabi niya, ikaw ba, sinasamba mo ba yung mga santo, mga rebulto? Sabi niya, bakit ko sasambahin yan? Gawa lang ng tao yan eh. Ang Diyos hindi gawa ng tao. Ang Diyos ang gumawa sa tao. Amen? Purihin ang Panginoon, sabi dito, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay. Lord. Ang Diyos pala ang nagbibigay ng buhay sa lahat. Amen? Amen. At ng hininga. Amen. Pag ng hininga ng tao, kaya lahat ng mga hininga, may hininga magpuri sa Panginoon. Purihin ang Kung Panginoon. tayo may hininga, hindi dahil healthy ang iyong baga. Sapagkat may mga healthy lungs na namamatay, nauubusan ng hininga. Kaya sino ang nagbibigay sa hininga ng tao? Ang Diyos. Eh tayo wala tayong may pagmamataas sa Diyos eh, no? Hindi natin sasabihin, buhay ko to. Huwag mo akong pakikialaman, ha? Hindi natin masasabi yan eh. Bakit? Eh, ang hininga mo, hindi naman sa'yo yan. Ang hininga natin galing sa Diyos, amen? Ang pasabi dito, at ng lahat ng mga bagay. O, naalala ba natin yung inawit natin nung Sunday? It's your breath in our lungs, so we shout out our praise, it's your breath in our lungs. Oh, mga Praise the kapatid. Lord. Wala tayong may pagmamalaki. Amen. O, sundan natin ang pagbasa. O, sabi sa 26. O, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Kaya sabi sa 27,
upang kanilang hanapin ang Diyos. Amen. Bakit ang Diyos binigyan niya ng buhay ang tao? Bakit niya pinahintulutang mangyari ang bawat kapanahunan sa buhay ng tao? Sabi dito, upang kanilang hanapin ang Diyos. Tunay. Baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Tunay. Kaya pala malapit ang Diyos sa atin. Kahit siya'y nandoon sa damong kabanal-banalan, kasama natin ang presensya ng Diyos Praise the Lord. sa kalagitnaan ito. Bakit po isabi sa 2 o sa 3 na nagkakatipon? Meron ako. Siya'y isa sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. Kaya kasama natin ang presensya ng Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, napakapalad natin. Amen. Praise the Lord. Sapagkat sabi nga natin, hindi lahat, kahit tawag na tawag ka na sa Diyos, hindi nga lahat pinakikinggan ng Diyos. Amen. Tunay. O kaya hindi natin sabihin, no, pinagpala ako ng Diyos, dinidinig pala ang panalangin ko ng Diyos, kahit di na pala akong magsimba, maglingkod. O, hindi ko na kailangan palang gawin yun. Bakit? Dinidinig pala ng Diyos ang aming panalangin, mga kapatid. Maling kaisipan po yan. Ano ang sabi sa aklat ng Mateo? Sabi sa Kabanata 7, talatang 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Tunay. Amen? Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, sundan natin sa 22. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagbalayas kami ng demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Anong sabi ng Panginoon? At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga gagawa ng katampalasanan. Kaya mga kapatid, malinaw na malinaw. Hindi lahat ng nakakatawag sa pangalan ng Panginoon dinidinig at nakikilala ng Panginoon. Tunay. Sino ang kinikilala ng Panginoon? Yaong mga gumaganap ng kanyang kalooban. Praise the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon, kaya mapalad tayo. Amen. Praise the Lord. Sapagkat kung tayo'y manalangin at alam natin, ginaganap natin ang kalooban ng Panginoon, alam naman natin na ang pandinig ng Panginoon ay sumasa atin. Praise God. Amen. Amen? Magpuri tayo sa Panginoon. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, kung basahin natin ito, nais ko lamang basahin sa Aklat ng Kawikaan, sa Kabanata 28, talatang 13. Sabi dito sa mas mababaw na salin, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Tunay. Ngunit, kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Paano? Alam mo, makasalanan ka, pero hindi ka nananalangin. Paano ka makakahingi ng habag sa Diyos? Tunay. Di ba sa pananalangin natin, dyan tayo humihingi ng kapatawaran? Amen. Paano mo masasabing pinatawad ka ng Diyos, di ka naman nananalangin? Sabi dito mga kapatid, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit, kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahahabagan ka ng Diyos. Praise the Lord. Kaya pala kapag tayo'y lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, di ba pag tayo nananalangin, tatandaan natin ang abbreviation na ACTS. Amen? A-C-T-S. A for adoration. Di ba? Pinupuri natin ang pangalan ng dakilang Diyos. Ano ang sunod? C for Confess. confession.
Inihahayag natin ang ating mga kasalanan. Kaya bago tayo humingi ng humingi, no? Bago tayo humingi ng mga prayer request, unahin muna natin, papurihan mo muna natin ang dakilang Diyos. Amen. Ano pa? Ipahayag muna natin ang ating mga kasalanan. Bakit? Kung makasalanan tayo, paano tayo didinggin? Kaya tayo, humingi muna tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan para malaya tayong makalapit sa ating dakilang Diyos. Bakit po? Ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit itinatago ng Panginoon ang kanyang mukha. Whenever we commit sins, ikinukubli ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Kaya dapat tayo pala, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kapag tayo nananalangin. Paano naman natin malalaman kung tayo talaga'y humihingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos? Sabi sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, narinig nyo ba ito? 2 Chronicles 7, verse 14, sabi, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, dumalangin at hanapin ang ating mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Yan po ang tunay na pagsisisi. Kaya kapag pinahayag natin ang ating kasalanan, humihingi tayo ng habag, kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Paano natin mapapatunayan? Paano natin masasabi na tayo talagang totoo sa ating mga pagsisisi? Kapag tatalikuran natin ang ating mga masamang mga lakad. Yan pala ang tunay na paghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit. At ipatatawad ko ang kanilang kasalanan. At pagagalingin ko ang kanilang lupain. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, mahahabag pala sa atin ang ating Panginoon. Ano po ang pangatlo? Sabi, A is adoration. C is confession. T is thanksgiving. Ayan. Dapat tayo, marunong tayong magpasalamat. Lord, ang bisa ko, Lord. Pagkatapos binigay ang bisa mo, nasaan ka? Kaya sabi sa salita ng Diyos, manatili sa bahay ng Diyos. Baka naman tayo, hingi tayo ng hingi. At pagkatapos nating tinanggap, di na natin kilala ang Diyos. Hindi tayo ganyan, walang kapakumbabaan yan. Alam niyo ba ang sinasabi nila sa sanlibutan? Yung friends with benefits? Hindi po tayo ganyan. Amen? Kaya kung kailan tayo pinagpapala ng Diyos, dapat patunayan natin sa Diyos na karapat-dapat tayo sa mga pagpapala. Suklian natin ang katapatan ng Diyos ng pagtatapat ng ating paglilingkod. Kahit naman siguro sino, kung hingi ka ng hingi, di ka marunong magpasalamat. No? Di ka na nga nagpasalamat, di mo pa sinuklian. Sasawa sa'yo. Tayo, paano tayo nagpapasalamat sa Diyos? Sinusuklian natin ng paglilingkod. Amen! Purihin ang Panginoon. Kaya dyan, nalulugod ang Diyos. Ang Diyos pa naman din, hindi yan nalulugod sa mga mapagmataas. Kapag pala tayo, hindi tayo marunong magpasalamat, nagmamataas tayo. Kaya paano natin masusumpungan ang sarili sa kababaan kapag sinusundan natin ang katwiran ng Diyos? Amen, Lord. Kapag ginaganap natin ang kalooban ng Diyos, diyan tayo pagpapalain. Amen. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang mata pala ng Panginoon nasa mga matuwid. Praise God. Sino ba ang mga matutuwid? Praise the Lord. Ang mga matutuwid, hindi sila yung parang mga lawyer, kung mga tuwiran. Hindi yan ang mga matutuwid. Sino ang mga matutuwid? Sila ang mga gumaganap ng kalooban ng Diyos. Sabi dito, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Lord. At ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing.
Ngunit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Sino ang mga masasama sa paningin ng Panginoon? Sino ang mga nagsisigawa ng masama? Kapag hindi natin sinusundan ang kalooban ng Diyos. Amen. Yan ang masama sa paningin ng Diyos. Amen. Opo. Totoo po yan. Yan po ang nasusulat sa salita ng Diyos. Amen? Kaya para pala tayo pakinggan ng Diyos. Oh. Para pala tayo mga kapatid. Ang sabi pa dito, ang mga mata, gusto ba natin ang mata ng Panginoon sumaadin lagi? Amen. Of course. Mahirap. Amen. Sino sa atin dito ng attraction seeker? Yung gusto natin, tayo lagi ang limelight. Bida. Sino ang mga pabida dito? Magtaas ng kamay. May mga pabida ba dito? Ang tao, di ba may mga iba't ibang personality yan kasi. May mga tao na gusto ng attraction lagi. Gusto sa kanya lagi. Gusto niya, siya lagi ang pabida nga eh. Attention seeker. Pero you know what mga kapatid? Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga bida tayo sa mata ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Lagi kang sinusundan ng mata ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Itong anak ko, matapat to eh. Oh. Ano kaya? Tugunin ko kaya ang dalangin nito? Kasi alam ko, magtatapat ito lalo sa akin eh. Mga kapatid. Kaya nga karanasan natin eh. Sino madalas sa mga natutugon ng prayer request? Purihin ang Diyos. Yung mga nagsisikap. With the Lord. Amen? Purihin ng Panginoon. Kaya nga lagi ang mga nagpapatuto, yung mga laging nasa gawain din eh. The Lord. Praise the Lord. O bakit? Matuwid nga sa mata ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Lord to God. Kaya tayo pa gusto nating pakinggan ang mga kahilingan natin. O alam na natin ang sagot. Purihin ang Panginoon. Amen? Magpakamatuwid tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagganap ng kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon, glory to God, kaya mga kapatid. Sabi pa dito sa 2 Chronicles, chapter 16, verse 9, ano pong sabi dito? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat. Ang mata pala ng Panginoon, sa laki ba naman ng mundo, no? Gano'n kaya kalaki ang mata ng Panginoon, no? Umiikot ang mata eh. Tinitignan niya, nasan kaya yung mga anak ko dito? Nasan kaya yung mga masunurin at matapat ko na anak dito? Sabi, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa upang pakilala na matibay sa ikagagaling ng mga yaon na ang puso ay sakdal sa Kanya. Kaya nakikilala niya kung sino ang mayroong mga pusong sakdal sa Kanya. Sabi dito, ikaw ay gumawang may kamangmangan sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga pagkikipagdigma. Kaya nakikilala niya kung sino ang kanyang mga matapat na alipin. Amen? Sa Lord. Biyaya ng Panginoon. Kung kasama ka namin o kasama ka ngayon sa gawain ng prayer meeting, asahan mo ang mata ng Panginoon nakatingin sa iyo ngayon. Sa Lord. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Diyos. Amen. Kaya hindi sa bilang talaga no? Napakabuti ng Diyos. Tunay. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, pangako na tayo. Ang bilis, no? Nasa pangako na nga tayo. Ano ang pangako ng ating Panginoon? Purihin ang Panginoon. Ngunit bago tayo pumunta sa pangako, sabi sa Proverbs, basahin muna natin ito. Sa Proverbs chapter 8, verse 17. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. At yaong nagsisihanap na masikap sa akin, Sa Lord. ay masusumpungan ako. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa dakong kabanal-banalan, kung ating maingat, na hanapin, masikap, na hanapin ang ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, masusumpungan ako.
Gusto ba nating masumpungan ng Amen. Panginoon Praise sa God. gabing ito? Praise God. Mas magandang basahin ito sa English eh. Basahin natin sa English ito. I love everyone who loves me. And I will be found by all who honestly search. Praise the O Lord. sabi sa NIV, I love those who love me, and those who seek me, find me. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Nice. Hindi mo lang ninasa. Inakay mo pa ang panyapak mo sa dakong ito. Talagang gusto mong maranasan ng Panginoon. Talagang gusto mong masumpungan ng Panginoon. Bakit? Kahit pagod ka pinili mong masumpungan ng Panginoon. Huwag kang mag-alala kapatid. Masusumpungan mo ang Panginoon. Glory. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Kaya mga kapatid, sabi po dito, if you seek the Lord your God, you will find Him. Amen. If you seek Him with all your heart and with all your soul. Praise God. Yan ang sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 29. Kaya tayo mga naka-online, sige nga po yung mga naka-online, magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Praise the the Lord. Lord. Mga kapatid, dito naman, magpuri sa Panginoon. Praise the Lord. Sabi sa Deuteronomy 4:29. The glory. Basahin natin sa 4:29. But, if from there you seek the Lord, your God, you will find Him. If Amen. you seek Him with all your heart, what else? And with all your soul. Kaya sikapin natin tayo na mga nakakonect, tayo na nakaupo dito ngayon, na ating hanapin ang Panginoon ng may buong puso Amen. at ng may buong kaluluwa. Bakit? Sapagkat kung pumunta ka man dito, hindi mo hinahanap ang Panginoon ng buong puso mo, mabuti pang hindi ka na pumunta. Tunay. Kaya pag tayo lumalapit sa Panginoon, dapat buong-buong puso. Amen. Amen? Kaya sa ating mga pananalangin, dapat buo rin ang puso. Amen. Bakit? Dapat buo ang pananampalataya. Kasi kapag pala tayong manalangin, magdalawa tayong puso. Pag dalawa ang puso kasi, mapag-alinlangan yan. Tunay. Kapag mapag-alinlangan ng puso, masama ang puso. Yun palang ibig sabihin ng masama ang puso. Mapag-alinlangan. Kaya bakit nais ng Panginoon na tayo buong-buo dapat ang puso, ang kaluluwa natin para masumpungan natin ang Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon, glory to God, at hindi lamang yan mga kapatid. Kung tayo naman, buong-buo tayong lalapit sa Panginoon, O Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako sa iyo, nakalimot ako sa iyo, mahina akong tao. Mga kapatid, alam nyo, sa pananalangin natin, kung masumpungan tayo ng Panginoon, patatawarin tayo ng Amen. Panginoon. Praise the Lord. Opo, patatawarin tayo ng Panginoon. Sabi sa 1 John, chapter